akin ng Facebook Reels. Ang title is Protect this woman at all cost. Sabi ko, sino kaya ito? At tinignan ko ang picture, hindi naman si BP Sara. So nung pinanood ko, si Professor Cielo Magno, ang dating Finance Undersecretary. Nako, nakaka-believe, nakaka-hanga itong tapang ni Professor Cielo Magno. Kasi nagkaroon sila ng nag-lead siya ng protest rally laban sa zero subsidy ng PhilHealth. And then dito sa sinasabi niya is pinupuna niya ang Pangulo na mali-mali ang data ng Pangulo. Sabi niya, mag-aral naman kayo, Mr. Pangulo. Mag-research, parang gano'n, turuan niyo yung staff niyo. So, delikado nga ang buhay ng Professor Cielo Magno ito. Kaya protect this woman at all costs. Sabi niya, Mr. Real Talker. Ito yung isang magaling na social media influencer. Paborito ko nito. Okay, pakinggan natin yung sinabi ni Professor Magno at bigyan natin ng reaksyon. At tawa kasi I saw press con ng Presidente saying na inaayos at pinag-aaralan ng budget at ginustify pa kung bakit nagdagdag ng additional 200 billion pesos sa infrastructure. Pero hindi niya binanggit na sa panahon din niya patuloy na lumalaki. Okay. Ginustify ng Pangulo yung 288 billion doon sa DPWH yung nabawas sa iba't ibang ahensya, parang doon ipinansak sa DPWH, ginustify daw niya Hindi ko napanood yung press ko niya. Kaya in the same manner, ang napanood ko yung ginustify niya bakit kailangang i-zero subsidy ang PhilHealth. Yung sabi niya, napakasimple lang ang guarantee ko. With or without subsidy ang PhilHealth, tuloy pa rin ang serbisyo. Huwag kayong mag-alala, palalawakin natin ang serbisyo ng PhilHealth. Matutulungan kayo ng PhilHealth. Ganon yung sinasabi ng Pangulo. Ang tanong, naniniwala pa ba ang nakakaraming Pilipino sa kanyang guarantee, sa kanyang assurance na wala daw epekto sa pasyente yung pag-zero subsidy ng PhilHealth? Ito yung nirereklamo na economics professor, ito si Yusek Magno. Ito sasabihin na huwag kayong mag-alala. Tapos ito na naman, ginustify na naman pala niya ang 288 billion na dagdag sa infrastructure projects. Laki ito ang programmed appropriation. Sabi niya kaya lumaki yung infrastructure budget dahil sa mga priority infrastructure. Mr. President, basahin niyo naman yung pinapadala sa inyo sa opisina niyo. Yung mga priority programs niyo, nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang yung pinsan niyo to tell him na dapat pinaprioritize yung big infra projects. But for the past 3 years, mula 2023, palaki ng palaki ang program appropriation ng gobyerno. Saan ng prioritization doon, no? At tinignan mo yung DPWH project. Ano yung priorities dyan? Flood control. Multipurpose building. Gano'n ang karaming multipurpose building na kailangan natin sa Pilipinas. So, for me, bilang Pangulo ng bansa, it's very disappointing na natidinig ko yung Presidente na mali-mali yung datos na sinasabi at mali-mali yung facts na sinasabi about the budget. Marami naman po kayong staff, pwede nyo sila i-consulta para bago kayo mag-press con, inform yung mga sinasabi nyo para yung polisihan na ini-implement nyo, tama rin. Ang galing. Okay, isa pa nga Ang tapang, no? Although napaka-respetado yung dating, matapang malaman Mga priority projects nandun na sa unprogrammed budget o unprogrammed lumobo. Last year, 800 billion ang unprogrammed. I don't know ngayon ko. Tapos, mabuti itong si Yusek Magno, Professor Magno, dahil economist, tinitignan nila, pinag-aaralan. Kaya yun, mga flood control projects na naman, mga multipurpose
Ang dami ng multipurpose, ano, halos lahat na lang ng barangay, pati sitio ata, may multipurpose na eh. Ito yung mga paborito ng mga mambabatas na proyekto. Okay. Pag-usapan natin yung datos na ibinibigay sa Pangulo. Yung una, matandaanan ko yung SONA noong 2023 tungkol sa Kadiwa. Ipinagmayabang niya yung data na napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng bigas, ng karne, ng isda, ng asukal, ng gulay sa pamamagitan ng Kadiwa. Sobra 700 Kadiwa stores nationwide at dadagdagan pa. Ganun yung sinasabi niya sa SONA noong 2023. Kasi yan ang data na ibinigay sa kanya. Ba't hindi niya alam na yung kadiwang ipinagmamalaki niya ay mga, anong tawag doon? Guerrilla kadiwa. Up to now, hindi pa ako nakakita ng kadiwa store. Naghahanap ako dito sa Mindanao, wala pang kadiwa. Kasi ang kadiwa, meron ngayon, bukas wala na. Ganon ang kadiwa na ipinagmamalaki ng Pangulo. Ganon ang kadiwa na sinasabi niya, ifinitid sa kanya na nakakapagpababa sa presyo. So yun, kadiwa yun. Ano pa? Yung flood control projects. Itong SONA na ito. Itong na yan, nakaralang SONA. Pinagmayabang na. Again, data na ibinigay sa kanya. Ang ganda nga namang data. 5,500 control projects, flood control projects natapos na natin at marami pang sinasagawa. Ang gandang pakinggan, pinalakpakan siya. After 2 days, dumating ang Bagyo Karina, wala na. Nung tanongin siya ng media, Sir, kumusta na yung flood control projects? Hindi na natin pag-usapan yan, hindi yan ang wala na. So, nakakaya ba? Yung KOJC na kaguluhan, anong buwan ba yun? Kitang-kita na sa buong mundo, buong sambayan ng Pilipino, yung ilang libong pulis na nandun na fully armed. Armado, may tergas pa. Mamaya, bigla siyang nagsalita na, anong human rights na sinasabi nyo? Ang mga pulis natin doon, walang armas, walang baril, walang tergas. O diba, nakakaya. So talaga ang problema yung nag-feed sa kanya ng information. Sabi nga ni Senator Pimentel sa isang interview na yan ang problema sa Pangulo, yung garbage in, garbage out. Ganun ang description ni Senator Pimentel. Kasi nga, mali ang datos na nakakarating sa Pangulo. Kaya yung palisiya, yung mga pronouncement niya, mali-mali rin. Kaya ito yung sinasabi ni Professor Cielo Magno na i-counter-check naman. Maraming staff na mag-review bago sasabihin. Yan ba, yung sinabi niya yung PhilHealth, ang nakakarating na informasyon sa presidente is maganda ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya sabi niya na, huwag kayong mag-alala. Dahil kahit walang subsidy, may pera ang PhilHealth at paigtingin pa natin ang serbisyo. So ang tingin niya, ang PhilHealth is okay. But on the ground, ang daming kapalpakan ng PhilHealth. Kaya nga merong sa Facebook, meron yung parang karatula. Ang ganda ng pagkagawa eh. Parang may isang pamilya, asawa, husband and wife, may mga anak. Tapos may nakasulat, sa PhilHealth, damang-dama namin ang nakawan. Ganun ang gandang pagkano. Parang tarpaulin. Parang nagsasalita yung isang pamilya, sa PhilHealth, damang-dama namin ang nakawan. Yan ang status ng PhilHealth ngayon, kalukuhan. Kaya mabuti na lang na booking yung proposal nila na mag-anniversary celebration. Ang gastusin nila is 137.7 million pesos.
Mabuti binulgar ni Dr. Tony Liaction, tapos pinalo up ng mga senador sa isang hearing. Ayan, na high blood si Senator Bongo at Senator Loren Legarda. Ano ba yan? Sinong nag-isip niyan? I-submit yan papunta. Give us a report. Bakit 137.7 anniversary lang yan, ha?